Thursday night, 7:30 on the clock. You are officially off the mainstream grid. No filters, no corporate playlists. Just pure, just raw, just sound. Eksenang Underground. Hosted by DJ Melvin and DJ Owa. Live here at Radio Binyan 87.9. Radio Binyan 87.9 is DWBC FM, and we are broadcasting live over at the City of Hope Complex, Binyan City. And this is Eksenang Underground. Dumating na si Juan, bumiyahe daw sa Divisoria. Mga jackpot sa chikas, sa highball laging nakikita. Ang bangoni sa pagkita, rock and roll hanggang umaga. Beep, 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 ang sabi ng chuper ng jeep. Nasa na daw ang rock and roll, naiipit yata sa traffic. Mga kantang musikero, ibalik natin sa radyo. Ibalik, 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 ibalik sa radyo. Ibalik, 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 ibalik sa radyo. Ang sarap ng rock and roll, magtulong-tulong tayo. Ang bawat kabataan may sariling daing. Sa tulong rock and roll, sila'y mapapansin. Sa ngipin silang iahon, sa balong malalim. Tunog na hinahanap, nasa harap natin. Sakay na barko, takwan ng bumitiw. Tritikada si Tenta, ang sarap sa tenga. Ibalik, 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 ibalik sa radyo. Ibalik, 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 ibalik sa radyo. Ang sarap ng rock and roll, magtulong-tulong tayo. Ibalik, 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 ibalik sa radyo. Ibalik, 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 ibalik sa radyo. Ang sarap ng rock and roll, magtulong-tulong tayo. Ibalik, 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 ibalik sa radyo. Ibalik, 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 ibalik sa radyo. Ang sarap ng rock and roll, magtulong-tulong tayo. Ang sarap
Ito natin pag... Ibalik sa radyo ang sabi ng bandang Anibughaw. Kaya simulan na natin ang tugtugan pabalik sa nakaraan sa klasikong panahon ng mga bandang 90. Straight from the 90s, mga bandang sumibol noon at pinatutugtog hanggang ngayon. This is Eksenang Underground. At kami ang inyong makakatambayan ngayong Webes ng gabi. Ako si DJ Melvin ng bandang Warlock. At ako naman si DJ Owa ng bandang Enjoying PH at ng The Chonkies. At magkakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 9 ng gabi at magbalik tayo sa nakaraan sa golden era ng classic Pinoy rock. So, kumusta mga karakrakan, mga katambayan sa iba't ibang panig ng binyan at sa mga karatig bayan na naabot ng ating programa sa inyong mga radyo, sa bahay at sasakyan, mga eskinita at kalsada. It's 87.9 MHz and sa ating namang Facebook Live ay sa Radyo Binyan 87.9, The City of Life. So, yun, happy Thursday. Happy Thursday. Yes. At kumusta po yung mga katambayan, karakrakan natin? Pre, kumusta ka naman? Okay naman ako, kuya. Medyo marami akong ginawa ngayong araw na to. Medyo productive tong araw na to. Kaya At saka masaya ako, excited ako ngayon kasi marami tayong mga guests na makakasama ngayong gabi. Actually, sorpresa natin sa inyo yan. Yes. Ito na, first time natin gagawin sa ating, since nag-start tayo nitong programa nating Eksenang Underground, this will be our first time na mag-guest tayo. Yes, Alright, yes. tingnan natin. And yun, medyo, iniisip ko kanina, ba't ka busy? Kasi alam ko, hinahabol mo yung panahon. Kasi nung last time, hindi ka na nakapaglaba. Hindi, yeah, exactly. diba? Hindi, pero kanina din kasi galing din ako ng recording ngayon, kuya. So, talaga? may nire-record yung Sinong banda? Enjoying PH na bagong single. So, kakatatapos. Actually, sa bahay lang naman kami nagre-record. Home recording. Yes, sa bahay lang kami nag-record. Tapos kanina nag-track lang ako ng mga guitar parts ko. Then ayun, tinapos ko yung mga gawaing bahay para makarating agad dito kasi excited talaga ako ngayon eh. Excited syempre. talaga ako ngayon. Kahit ako excited ako at yan nga marami tayong mas mamimit. Actually, face-to-face nating mamimit. Yan, Diba? Yan. oo. Siguro ito na yung simula. Diba? Yes, ito na yung simula. Ito na yung start nun. Yes, speaking of recording, same. With us last Saturday, I was with the band Dead Nails and Yes. we recorded a song, a single na actually these coming days, pero alam ko this July ay isa to sa station na pag-releasean ng kanta. So Nice. abangan natin yun. That was Alam mo, nice. sabi ko nga doon sa Dead Nails, I did a track sa kanila, the lead part, some of, basta yung yung kanta mismo. Ako yung isa sa nagitara doon. And I found the song na talagang, bagay na bagay siya sa isang indie film. Makikinig mo yun. Napadinig mo siya sa akin last time, parang, yun ba yung chill lang, no? Oh, yun mismo. And tagawa yeah. namin, sabi ko, ganda, ang ganda. So, I'm very much excited na ilabas namin yung kantang Yun. Alright, so sige. Mamaya, yung surprise natin and syempre meron din tayo mamaya na magpa-plug ng kanilang yung community outreach program. Yeah. So bigyan natin daan sila mamaya. Sige, Alright? sige, kuya. So sige, let's move on. Itong mga tracks na nilagay natin dito, ito yung mga requested tracks last time. Yung mga nakita natin okay. na request natin, tinetake note namin yon yung mga request nyo, and then sa next week na program, yun yung linalagay natin. Yes. Okay? So, here's something from Erectus with their song Traffic na naman. Dito lang sa Eksenang Underground. Pasikat pa lang ang araw, buo-buo pa ang muta ko. Kanina pa bumangon, ganda ng gising ko. Gusto sanang mapaaga para humayo. Sa ganun naman, maging buo ang aking sahod. Pero yan, buhoy-buhoy, kaya naman ako ay nauuloy. Bakit naman nagkakaganyan? Wala namang nasiraan, kawawa naman ang bayan.
leche, traffic na naman. Traffic na naman, ano sinabi mo? Traffic na naman, sa kalsada. Traffic na naman, traffic na naman. Traffic na naman, traffic na naman. Traffic na naman, sa kalsada. Traffic na naman, ano sinabi mo? Traffic na naman, sa kalsada. Traffic na naman. Ang mga tao asal hayop sa kalsada. Walang disiplina, barumbado ang tirada. Ba't ba lahat ng bagay ay bagal ang takbo? Nako, please, bilisan mo dahil pawis ng singit ko. Kasi naman, buhay-buhay, sino ba naman di mahuhulol? Nakakunay, ang bagal pa. Walang ya, traffic na naman. Traffic na naman, ano sinabi mo? Traffic na naman, sa kalsada. Traffic na naman, traffic na naman. Traffic na naman, traffic na naman. Traffic na naman, ano sinabi mo? Traffic na naman, sa kalsada. Traffic na naman, sa kalsada. Traffic na naman. Gusto kong lumihas na naman. Buhay ko'y napapanis. Sa'yo't kakagalis na naman. Traffic na naman, ano sinabi mo? Traffic na naman, sa kalsada. Traffic na naman, traffic na naman. Traffic na naman, sa kalsada. Traffic na naman, ano sinabi mo? Traffic na naman, traffic na naman. Traffic na naman, traffic na naman. Traffic na naman. Alright. Teka lang. Nagulat ako. Nagulat tayo parehas. And that was a song called Traffic na naman by Erectus. Ayan, Kuya Melbs. Ang bandang Erectus sa kanilang atag dito. Dekada 90 nung nilabas nila yung kanilang kanta na Traffic na naman. Traffic na naman. At isa sila sa mga OG ng rap metal Oo, dito sa totoo. Pilipinas. Yes, pre, no? totoo. Way back, mid-90s, sila yung, yun na nga, rap metal. Rap Sila metal. yung halos yung ninuno, di ba? Sumunod na. Sumunod. Slapshot, Yan, yung mga oo. ganyan. So, isa sila sa mga ninuno. Yun. O mga lol, Lolo. Tito lang siguro. Bata pa yung mga Baka bigla tayong batuhan nyo na wag nakita tayo sa gig. Ano sinasabi nyo? Lolo. Alright. Ay, pare, kumusta pala kay, isa sa kauna-una nating commenter, si Iyan. Domer Villarda. Good evening daw sa inyo, DJ Owan and the Chonkies. Hello, And DJ good evening. Melvin of Warlock at sa lahat ng listeners ngayong gabi. Yan. Sino pa bang Yun. mga nandito? Shoutout nga pala kay Charlene Pearl at sa buong Laguna Straba community. Hello sa Yo. inyo. Mga kasama ko tumakbo yan. Yan. Yes, from Bulacan, ang ating avid supporter dito, listener natin si Cardo 21 actually, yung Ayun. isang kanta ng banda niya, yun yung plinay natin last week. last week, oh. Yes, Cardo 21. Wow. Oh, to Ayan. si RJ. Shoutout kay RJ na nasa Pampanga at magkakasama kami nito bukas. May gig kami nito bukas. So, yun, kita-kits tayo RJ bukas. Alright. So, sino pa Sir Monching. Gandang gabi Hi! sa'yo. Magandang gabi Hello. po, Sir Monching. Oo. Miss you. Si Brian Bam Season, yan, nakikinig din. And si RJ Di Guzman, nabanggit mo Yes, na ba yan, kanina? nabanggit Right. na. And ang bandang kontrabando, yan, mamaya yung kanilang song ay mapiplay sa ating Yan. Indies Corner. Yun. Alright, si Abangan Jail yan. Bax ay nakikinig. Magandang gabi daw sa atin. Ito ang bahista ng Dead Nails. Hello, And sir. band Stoneheads. Yun. Nandyan mamaya sila. Yes, sila. Surprise Mamaya. nga pala yun. Ba't binanggit Ewan ko. natin? Hindi na surprise yun. Hindi na Nakapost surprise, sa Oo, natin oo yun nga. eh. Di ba? Nag-post na naman Di ba, mamaya tayo. makakasama natin yung mga yan sa Yes. portion na Kwentuhang Underground. Yun. Alright, si Vic Dramista is watching from, Kangkalu. And si ano nga bang banda to? Itong Japanese character. Si Pa-shoutout. Sino ka ba to? Song Swan. Oo. Gauro buwasan. Kachat ko ito eh. Kachat mo Pakilagay nga nung pangalan mo. Hindi ko Oh, talaga yes, please, yung pangalan mo. kasi hindi namin alam ko paano babasahin yan. Yes, si Jinky. Good evening daw. Si Jinky, sa yata to, di ba? Good evening. Jinky Hindi and ko sure. my classmate Jo3 Aguilar is watching right now. Alright? Sige, move on. Let's move on with Yes. our next song. Okay, so punta tayo sa next song natin.
Yung next song natin, ito, isa to sa mga kuya, tinitingala ko din talaga sa punk scene. So, ito ang kantang sikat na si Pedro ng Philippine Violators at ito ang Radyo Binyan 87.9, The City of Life. Meron akong kilala, Pedro ang pangalan. Simpleng tao, simple rin kumona. Sa amin na barkada, lumawak ang isipan. Natuto ng musika, musika ba to? Kami isang araw nanood ng konsyerto. Itong si Pedro nag-imahinasyon. Siya'y nangarap maging isang combo. Tumugtog ng musika, musika ba to? Balang araw sa entablado, kami raw ay titingalain. Balang araw kami ay sisikat, sisikat din. Tingang araw kami ay sumikat, sumikat sa konsyerto, pati na sa radyo. Sigaw ng mga tao ang aming pangalan. Sikat na si Pedro, sikat na raw si Pedro. Balang araw sa entablado, kami raw ay titingalain. Balang araw kami ay sisikat, sisikat din. Hanggang na si Pedro ayaw na mag-ensayo. Lumaki ang ulo, laging huli sa konsyerto. Di namin malaman kung anong gagawin. Kami nalilito, puro sakit ng ulo. Ang isang inalis, sinipa sa combo. Wala na si Pedro, ang sikat na si Pedro. Wala na si Pedro, wala na si Pedro. Wala na si Pedro, ang sikat na si Pedro. Wala na si Pedro, wala na si Pedro, wala na si Pedro, ang sikat na si Pedro. Wala na si Pedro, wala na si Pedro, wala na si Pedro, ang sikat na si Pedro. Wala na si Pedro, wala na si Pedro, wala na si Pedro, ang sikat na si Pedro. Wala na si Pedro, wala na si Pedro, wala na si Pedro, ang sikat na si Pedro. One of the pioneers of Philippine punk scene, we just played a song from Philippine Violators with their song Sikat na si Pedro. Pare, alam mo ba, na ang vocalist nila na si Sir Bong Espiritu ang kaunahang manager ng Warlock. Oh, really? Yes, way back 1994. Talaga? Okay. Ngayon ko Sila- nalalaman May yan. manager under RMT Records. Gano'ng katagal yun? Quite a while. Ang alam ko hanggang 2000 before mag-hiatus ang Warlock, si Sir Bong ang ang manager. okay. Siguro sa mga susunod, isipin mo nauna ko ibang banda. Bago banda ko at bago banda mo. Di ba? Hindi natin na-feature yun. Pero inintay ko yun kasi ang plano ko dito sa mga banda natin na to, face-to-face tayo. Syempre. Yes, mas maganda Mas talaga. maganda. Actually, yun ang aim natin. Yun yung objective natin, mag-face-to-face soon. Siguro kasi ang problema kasi natin minsan sa, ito, tulad ko, sa mga bandang 90, alalayo nila. At bukod doon, mga may edad na yung iba. Oo nga. O, di ba? Medyo mahihirapan na sa kanila, di ba? Na, unlike yung ating mga from the indie scene,
na usually taga Laguna, 'di ba? And very eager pa rin din sila na Yes, na, exactly. 'di ba, na pumunta. And 'yon, and of course, added to that, the original drummer of Warlock is presently the drummer of Philippine Violators, si Eli. Eli. Rock and roll. Rock and roll. Alright. So, 'yun, kung mapapansin nyo, tatlo tayo ngayon dito, Yes. 'di ba? And merong May kasama kaming maganda. magandang dalaga. O, 'di ba? So, meron kasi silang project na ipa-plug ngayon and siguro sa kanila na natin malaman. And first, Yes. syempre, bago ang lahat, alamin muna natin kung sino ang ating magandang bisita ngayon. Ako, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo po na mag-guest po kami sa inyong Eksenang Underground. Of course, thank you so much, DJ Warlock and DJ Chonky. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig po dito sa inyong programa. Yes. Ako nga po pala si Cha. Oh, si Cha. Cha. Taga saan ka, Cha? Ako po ay taga Bacoor. From all the way from Bacoor. Yes. Oo. So dinayo pa niya tayo dito para lang ma-plug nila yung kanilang kawang gawa. Yes. Okay. So tanungin natin siguro muna. So ano ba yung community outreach na na gusto nyong i-plug dito sa ating programa? Ano ba ito? Thank you so much. Bali, ito po yung tinatawag po namin, yung grupo namin ngayon. It is just a newly established group called Uncore. Uncore. Yes. It's Uncore. actually an Italian word. Yun Yes. pala yun. Kasi nung last time, inihula Encore. ko Encore, Uncore, Encore. Ngayon, alam na natin Encore. Uncore. So, Yes. Italian pala siya. Ano Uncore? Uncore means Uncore. one heart or a heart. Oh. Yes. So Nice, the that's target nice. of this group is to reach out for those not only people but also stray animals. Oh, So, stray yun. animals. So Apo. ano ba yung inspirasyon nyo dito sa project nyo ito? It's more on the compassion with people po kasi. So we're talking about when you are giving compassion, it's not only giving it to people or mga tao, but we are also been giving this opportunity to let those stray animals na mga nakikita natin kung saan-saan lang na sa kanto or nasa daan, at least mabigyan din natin sila ng compassion on how they will be feeling beloved din naman, mga ganyan. Okay. So tulad dito, darating itong programa na to, how would you organize this kind of program? Yes. And Oo. how do you sustain itong mga feeding programs na ganito? Kasi medyo mahirap ito, di ba? Oo. Yes. Yes. Kasi actually walang support from the national, from the local, from the international. I don't know, paano natin nasusustain itong programa? So na to? right now, this will be our very first project, which will be this coming July 19th. So it will be just around Bacoor area, going to Pasay, wherein gagamit po kami ng aming mga resources coming from our own pockets din po muna for now. Yes, that's how we are sustaining this group. But hopefully in the future, if this project will work and be successful, maybe we can go ahead and make it bigger in the future. So, kumbaga, tinitingnan po natin dito, hindi lang siguro yung mga outreach programs. Maybe in the future, hopefully, we will be planning to make somewhat like medical or medical programs. Yes, Yan, yung mga isa sa mga ganyan. magagandang ano yun. Yes, yun po yung mga tina-target natin. So hopefully, if you guys are listening, I know na syempre medyo tayo ngayon, tawag nito, Eksena Underground tayo, but we are also reaching out for you guys for us to help us support with this group para mas lumaki pa siya, para mas marami pa tayong matulungan. Yes, actually kuya, yung din nila na itatanong, marami kasi mga rockers din talaga na pet lover. Totoo. Tama. As Totoo. in, Tama. ako ang aso ko sa bahay is nasa 15. Ang dami. Ang dami kong aso. Yung iba, mukhang aso talaga. Kasama na ba yung mukha aso? Counted na pala siya. Okay. Alam mo, nung dati, animal lover ako. Dati, Kasi ang problema lang kasi sa akin, na ako lalo na pag namamatay yung animal. Na masyado na-upset ka attached. ako. Attached Oo. doon sa Alam mo ba sa kung alaga anong mo? kahuli-hulihang animal na inalagaan ko? Na talagang nadurog yung manok. manok. Oo, grade 6 ako nun. Talagang tumagal yung manok siguro na mga magdadalawang taon yata siguro. And then nagkasipo, namatay, eventually namatay. Talagang dinamdam ko ng bata ko. Sabi ko nun, ko sa sarili ko na parang
sobra kasi ako na-attach pag ganyan. Kaya medyo, hindi nawawala yung pagmamahal ko doon sa mga animals. Kaya lang, yun nga ang dahilan. Kasi ayaw ko ng feeling na that's minsan why. nanonood lang ako, di ba? Homeward Bound, yung mga ganyan na talagang ako doon sa mga animals natin. Teka lang kuya, may tanong lang din ako kay madam. Madam, paano niyo po ginagawa? As in, paano yun? Nag-roaming around lang nag-roam around lang kayo for now, yes. We're planning to roam around, like you said earlier, within Bacoor area muna kami. So, after nun, didiretso kami ng around Pasay. Kasi doon namin mostly nakikita na mayroong mga stray animals, may mga mga homeless people. Yun yung mga tinatarget namin talaga ngayon eh. Actually, last Sunday, nasa Somo Market ako. Tumugtog ako sa Somo Market, kuya. Okay. Marami din ako nakitang stray dogs. Isa yun sa mga target po namin. Yung sa home market, yes. yes, Kasi Somo Market. doon marami talaga doon na Yes, nakikita oo. doon. Marami ako nakikita doon na stray dogs din talaga na hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Sa Kung paano BGC. sila napunta doon. BGC, di ba? BGC, Dami din. mga stray cats naman. Pero Yes. tatabaan na naman nila nun. Hindi kasi may nagpapakain, May nagpapakain na talaga. na. Hindi nila hinahaya. Gusto nila doon lang talaga yung So, mga may cats na yun. community. Yes, May correct. community. And what we're planning to do here is that we will be doing this bago matapos yung dinner ng mga tao at mga stray animals natin. Kasi we want to make sure na somehow makakatulog sila na busog sila, na hindi kumakalam yung tiyan nila. Oh. Yes. Pero yung mga challenges? What are the biggest challenges that you face in helping stray dogs and cats? Right now, we haven't been encountering yet, but what we're seeing here is mostly maiilang sila, matatakot sila because they are not used to this kind of environment. There will be people who will be giving them tawag nito foods which they are not familiar. Usually sila kasi yung nagahanap eh. So this time ibibigay namin sa kanila. So perhaps the most challenging thing about this is that hindi sila agad lalapit. So Yes. pero pag-aaralan namin, we also do have a veterinarian dun sa grupo namin. May kasama. Yes, may kasama tayong veterinarian. So it will be a big help for us to be able to know how we will be able to approach them. Yes, kuya, actually ako, dahil mahilig ako sa aso, medyo may alam ako sa pagbasa ng body language ng mga aso eh. So, ito yung, tama yon, isa sa mga mahihirap na challenge talaga sa kanila yon, like paano mo makukuha yung Trust. yung trust ng isang stray dogs. Kasi marami kasing maraming like halimbawa kaya sila kalimitan kasi ng mga stray dogs is sila yung mga nasaktan May trauma. or may trauma sila kaya ang hirap makuha ng trust nila. So it's a challenge talaga. Kasi ako, meron din akong na-rescue dati. Like, meron ako na-rescue na stray dogs na talagang ang dami niyang sugat. Tapos, sobrang ilap niya. Hindi niya alam kung paano, hindi namin alam kung paano siya makukuha yung trust niya. So, yun. Kailangan kasi ang dog kasi, it's more body language din kanila babasahin. Yes, exactly. Yung aura ng isang tao, kailangan makita din ng aso na, alam mo yun, na gusto mo siyang tulungan. So, nararamdaman Ka ng aso. Oh, alright. So, aside from feeding, what other efforts do you do to support their welfare? Ano pang ibang, bukod sa pagpapakain, ano pa? So right now we haven't got any specific plan on that, but we're hoping that after this project we'll be able to, make up a plan na masustain namin yung pagsusupport namin dito sa ganitong klaseng program natin, especially for this stray animals na nakikita natin. Oo. Alright. So, speaking of support, how can our listeners get involved and help your advocacy? Well, definitely, maraming salamat po. Dito po, inihingi po namin ng inyong suporta by following our page dito po sa Uncore. Uncore. Sa Facebook, yes. We are also asking or would like to ask for your help for monetary or even foods po or any kind of help will be good for us to be able to sustain this particular program that we have. It will be a very big help if ever po na makakakuha po kami ng tulong sa inyong mga manonood at tagapakinig po dito sa inyong programa. Yes. So, if ever, doon po sa page po natin, mahanap din po natin yung phone number. We also do have our GCash then if they would like to help us with their monetary support.
All right. That will be. Sorry, but you will actually find that on our page if Yes. ever. Thank Actually, you. yung page nyo nakashare sa atin sa Eksena Yes. Underground. Yes. We fully support their advocacy. 'Di ba? Kaya i-share natin yung kanilang, and then we invited them actually to explain kung how yung project works, 'di ba? So yun, baka may mga babatiin ka? Ay, Yes. opo. Maraming, ito na. again, maraming salamat po for giving me an opportunity to promote our group here, sir. And at the same time, shout out nga po pala sa ating grupo, Encore, and also with my team here, with my colleagues, with my co-admin, si Max, si Franz, si Erica and Hannah, and all of our volunteers na nag-volunteer na sila, nagsumali na sila sa ating grupo. Maraming salamat sa inyong suporta. And we're hoping to make it sure na mapalaki pa natin itong project na to and itong grupo na to. Maraming salamat po. Tanong ko lang, gano'n nakatagal tong... Bago lang po. Bago lang Bago talaga. lang. It's As in- just newly established one. So this coming July 19th, that will be our very first project na gagawin. So, first project Very niya pala. first project niya. Isang Yes. tanong pa, paano nagsimula ito? Paano ba? It's actually just a group of people and friends na nakapag-usap na we would like to do something different this time. So hindi lang tayo puro kasiyahan, hindi lang tayo puro mga alam mo yun, yung the usual group of friends. We want to make sure that we will be able to make something or our legacy for the group na makikilala rin naman ng mga tao. Tama. Kasi kasama ako sa group na yun. Yes. Hindi puro inom. Kailangan din tama. tumulong. Tama, Diba? tama. Oh, yan. Yes, we would like to share our blessings. Yun lang talaga. Alright. Ako kuya talaga, gusto ko talaga yung mga ganyan. Kaya kahit butikay, papakainin ko. Oo. Kahit butikay, magkano bang butiki sa bahay? Oo. Yung mga kaning laglag, no? Yes, mumukong na Alright, thank you so much, Mama Cha, Thank for you that so much. very informative natin ngayon. Visit dito sa atin, Yes. sa station natin, sa Radyo Binyan 87.9. Yan, hopefully, sa mga susunod na projects, ito pa rin ang piliin ninyong stasyon para maipalaganap ninyo. And hopefully, also, dito naman, sa area ng Binyan. Yes, Yes. oo. marami din dahil. Nakaasa po Marami kayo. dito. Maraming salamat po. Alright, thank you. Ito po si Cha ng Uno Core. Uncore. Uncore. Yan, Uncore. sa kanilang tanda natin July July 19 yan, sa Bacoor and then Pasay. Yes alright. po. Alright. So let's move on sa ating next song, kasama sa Underground Punk ang ating susunod na banda mula sa bandang The Next sa kanilang kantang Strict ang Parents Ko. Dito lang sa Eksenang Underground. String ang beres ko, mag-aral daw ako. String ang beres ko, uuwi na ako. Lagi na lang ganito ang sasabihin sa'yo. Lagi na lang ganito ang maririnig mo. String ang beres ko, sabi ni Lolo. At sabi pa niya, parang martial law. Huwag pagkagabi pagkat merong kagyo. Kung di ka susunod, sa labas ang tutog mo. String ang beres ko. String ang beres mo. String ang beres ko. String ang beres mo. Ang gusto ni Itay, mag-engineer ako. Bili ni Inay, mag-aral ng gusto. Huwag at susuway, kumayaw ng gulo. Pagkat puto sermon ang aabutin mo. String ang beres ko. String ang beres mo. String ang beres ko. String ang beres mo. String ang beres ko. String ang beres mo.
ko, mag-aral daw ako. Strict ang parents ko, uuwi na ako. Lagi na lang ganito, sasabihin sa'yo. Lagi na lang ganito, ang maririnig ko. Ang gusto ni Itay, mag-engineer ako. Pili ni Inay, mag-aral ng gusto. Huwag kang susuway, kung ayaw ng gulo. Pagkat puro sermon ang aabutin mo. Strict ang parents ko. Strict ang parents mo. Strict ang parents ko. Strict ang parents mo. Strict ang parents ko. Mag-aral ng gusto. Strict ang parents mo. Huwag magluluko. Strict ang parents ko. Tayo din sa'yo. Strict ang parents nyo. Sumunod na lang tayo. Alright. Hindi ko alam. That was song from The Next. Yung ating isa sa naging topic sa Kwentuhang Underground dati. Ito yung mga OGs, isa sa mga OGs ng punk rock dito sa Pilipinas. Strict Alright? ang parents ko. Yun. Strict ang parents ko. So, yun. Later on, sa ating segment ng Kwentuhang Underground, may papakilala kami sa inyo na isa sa mga bandang sumikat noong dekada 90 mula sa underground punk scene. So, abangan natin yan, pre. And meron din tayong bisita, kung mapapansin ninyo, nakasama natin dito ngayon, homegrown. Homegrown daw. Yes. So, mula dito sa lungsod ng Binyan. Yan. So, mamaya, siguradong maraming makikikulit sa ating mga comments. Maraming makikigulo sa ating mga comments mamaya. So, handa na natin yung ating mga maaanghang na tanong. Maanghang na tanong. Di ba? Mukhang ano naman sila eh. Mukhang tawag dito, ready naman sila sa mga... Ready din silang sumagot ng maanghang na sagot. Hoy, wag masyadong maanghang. Tandaan nyo, on air tayo, nasa TV tayo, may mga nanonood na bata. Wholesome tayo dito. Alright, maghanda ka na, Owa, ng mga tanong mo sa kanila. Yung mga, natatakot ako dito dun sa mga comments eh. Hindi, yung comments okay lang yan. Pwede naman di natin basahin. May mga ulit dyan. Sa kanila ako kinakabahan eh. Kasi marami akong trauma dito sa Binyan. Iba na lang eh. Alright, sige. Para makasama na natin sa kanila, let's move on with another song from the 90s. Isa sa mga idolo natin. Actually, siguro sila yung susunod na Kwentuhang Underground natin. Itong bandang play natin. Here's something from the band called themselves Dead Sperm with their song Hipokrito. Fresh from the 90s, this is Eksenang Underground. Akala mo na ba'y pamuri? Kakainin mo, ang narating mo.
Kanta mula sa bandang Dead Sperms. Ang title ng kanta, Hipokrito. Ito yung isa sa sumikat nilang kanta nung dekada 90. And itong bandang Dead Sperm, meron siyang link papunta dun sa ating featured band sa ating Kwentuhang Underground. Alright, so eto na! Thursday night, 7:30 on the clock. You are officially off the mainstream grid. No filters, no corporate playlists. Just pure, just raw, just sound. Exenang Underground. Hosted by DJ Melvin and DJ Owa. Live here at Radio Binyan 87.9. Sa ating Kwentuhang Underground, noong 1989, inalok ni Emerson Montenegro si Ricky Tariela na kanyang kaklase sa Conservatory of Music sa Philippine Women's University na magbuo ng banda. Kahit gitarista daw si Ricky, mas pinili niyang pumalo sa grupo. Kasama din nilang kinuha sina Teddy Marfil at Lovio Louie Brazal na mga high school schoolmates ni Ricky. Pinili din ni Emerson ang tatlo hindi lang dahil sa talento, kundi dahil sa attitude nila na mahilig sa punk music, local and international, grounded at walang yabang. Di ba isa sa pinaka anong quality ng banda yan? Attitude. At naniniwala si Emerson na hindi sila magkakaroon ng rockstar attitude. Sa bahay ni Louie sa Camyas, sa Quezon City sila nag-iensayo. Si Emerson kasi taga Singalong, Malate. Halos 1 taon sila nag-practice ng purely original compositions at walang cover. Nang dumating ang oras na paalis na si Ricky papunta sa Amerika, nagdesisyon ang banda na lumabas at tumugtog para maranasan niya ito bago umalis. So, nag-audition sila sa Club Dread sa Timog at pumasa agad. Binigyan ng set na 10 kanta. And sunod-sunod na ang gigs nila. Mga punk night, headbangers night, kasama ang iba't ibang banda. Karaniwang 3 lang ang banda sa bawat gabi ng mga gigs na yon. So, napakabilis nung ano nila, di ba? Siguro nakinig nila na, wow, quality tong bandang ito. Imagine Club Dread. Dati, Club Dread. Sikat na club. Club Dread is Club Dread. Yes, pag nakatugtog ka doon, siguradong isa ka na sa sikat na banda. 'Di ba? So, sa Dread, nakilala nila si Sir Bong, spirito ng Philippine Violators, na kumuha sa kanila para sa compilation album na Screams from the Underground. At dito nila ni-record ang kantang Kapitbahay at Children in the Street, kasama sina Louie at Emerson sa vocals, si Teddy sa bass at si J.R. Bueno Obra bilang kapalit ni Ricky sa drums. Sa parehong taon, umalis si Teddy papuntang Italy. Maraming naging kapalit sa bass at drums hanggang si Louie na mismo ang nag-drums. Kinuha nila si Romel Florendo ng Lola's Curse sa bass at si Kino Daval Santos bilang vocalist. Dahil sa powerful boses ni Kino, kinailangang baguhin ang key ng mga kanta na originally para sa boses ni Louie. So dahil walang manager at pondo, nag-apply sila sa Aquarius Records para magka-album. Noon kasi daw, yung Aquarius Records, yung Aquarius ay kilala bilang kilala sa karaoke recordings at wala pang exposure sa underground music. So na-record nila ang pulang album sa Abbey Road Recording Studio sa Makati sa loob ng isang magdamag, habang ang mixing at curing ay ginawa nila sa mga sumunod na araw at na-release ang album noong 1994. Isipin isipin ninyo kung gaano kahirap mag-record dati. Yes. At gaano ka-quality mag-record nun. Kasi ngayon nare-record mo track by track. 'Di ba? One time, nakwento ko lang, nag-record kami sa somewhere in Tagaytay. And yung pagre-record ng album na yon, parang digital recording ang ginawa namin na tipong pag nagkamali ka, raw yung labas eh. Pag nagkamali ka, ulit ka simula.
Oo. So nakatatlo siguro, 3-4 na ulit kami. So ganun yung ano nila, yung sistema nila nung unang panahon. Yes, so sumunod pa ang recording nila sa iba't ibang compilation tulad ng Sino at Saan, Manyak ng Bayan, Arms at Galit. So noong 1995 ni-record nila ang kantang Armageddon kasama si Ricky Golosinda na estudyante ni Emerson sa Yamaha na pumalit sa bass. So marami pang naganap o marami pang naging pagbabago sa lineup sa mga sumunod na taon. Noong 2005, ni-record nila ang Salamin at Tawagin Silang Hayop para sa compilation album na Liberated Emotional kasama si Jojo Montenegro, pinsan ni Emerson sa bass. So noong 2006, umalis si Kino dahil sa family commitments, kaya nagpatuloy ang banda bilang trio. At si Emerson na ang nag-vocals at dito nila ni-record ang Takbo, Dapa, Ilag kasama ang Demonyo at ang nag-iisa nilang cover na Tired of Life ng Philippine Violators. Alright? So noong 2008, umalis si Emerson papuntang Japan. Pero tinuloy pa rin ni na Louie at Jojo ang banda kasama si Lars na anak ni Louie. Anak na ni Louie si Lars sa bass at si Kirk Emerson na anak naman ni Emerson. Siya naman ang naggitara. So sila na rin ang nagkumanta at paminsan-minsan nakakauwi si Emerson at nagkakaroon sila ng events. Sa paglipas ng panahon, sunod-sunod ang pagkawala ng mga miyembro. Si Romel noong 2014 at si Louie noong 2018 and then si Lars naman ang sumunod at si Kino naman ang noong 2023. Actually pumanaw sila ng mga years na yon. So naubos yung members nila. So sa kasalukuyan, tuluyan nang nag-disband ang banda. Pero magkaganon pa man, nananatili nang nakatatak sa kasaysayan ng musikang underground ang pangalan ng banda. Pero ang natitirang original member na si Emerson ay umaasa pa rin na balang araw, mabubuo at muling magigising ang natutulog na espiritu ng banda. So wag na nating patagalin pa. Ito ang bandang Ascals. Dito lang sa eksenang underground. Buhay mo ngayon ay kukunin na nila. Kahit ako mukha, muli ka nila.
Alright, that was our featured band for Kwentuhang Underground, Ascals, with their song Lagot Ka sa Pulis. Alright, so... Ganda ng title niya. Oo. Diba, kung pakikinggan man yung lyrics, diba, makabuluhan, and ano ba tawag ba natin doon? Radikal? Radikal. Oo, diba? Ganong gumawa ng kanta nung una, no? Diba? So, yun! Pre, So, ito na. Welcome sa Indies Corner. Palakpakan muna tayo, guys. Yan. So, ang segment na para sa mga musikerong indie. Ayan. yes, sa mga yun. local musicians locals. natin dito. Actually, hindi lang dito sa malapit. And we also invite yung mga sa Karatig Bayan. Karatig din yan. Bayan, Karatig Lalawigan. Yan. So, Yes. yun. Pero ngayon, pre, ang bisita natin, homegrown from muna. Binyan City. Yes, Yan. yes. So, pakilala na muna natin. Isa-isa sila. So, pakilala ka, pre? Your Honor, I'm Bam Season, vocalista. Makikita na ba sila dito? Oo, Pwede na makikita sila yan, makita. Kenneth, drummer. Oh, pogi, no? Bahista, Dex. Pwede bang bawasan yung ilaw sa ano? Sabi na ano, pagbanda talaga ang kukulit, no? Logi din dito. Maganda yung bounce ng ilaw, ah. Kitang-kita. So, pre, Bunso pa yan, bunso. So, pre, sige, sino ang mag-introduce ng banda sa inyo? So, gusto ko lang malaman kung ano ang kwento ng Stoneheads. Ayun, Sige. nakinig ba? Ayun. Ang Stoneheads po, nabuo kami nung, Your Honor. 1995 pa kami. 1995? Ang original nun. Kasi high school, talaga? uso-uso. So, ma-obvious ang edad. Basta high school kami nun. 1995 kami ni Kuya Kenneth. Talaga, drummer siya. Dati vocalista ako. Hindi, bahista ako, hindi ako vocalista. Meron kaming original na kabanda. Ayun, seryoso sila sa buhay. Ayaw na nila magbanda. Kaya kami dalawa ni Kuya naiwan. Nakakasira ba ng buhay yung pagbabanda? Hindi naman. Kanya-kanyang trip lang. Hindi, busy, family, ganon. Okay. So, So, yung banda ninyo, 1995 pa? yes. Yun na rin yung pangalan? Stoneheads na rin kami nun. Saan ba galing yung pangalan ng Stoneheads? Syempre, nung mga time na yon, mga OPM, E-Heads syempre, number one. Tapos, Pero bakit Stonehead? Ano yun? Anong tanong yun? Tawag dito, classic na Oo. tanong yan eh. Bakit yun yung pangalan ng banda? kasi, matigas sa ulo nila eh. Parang Halata naman sa kanya. Matigas yan. Makintab pa. So, Stoneheads, parang basic kasi. Ang uso kasi noon, kung matatandaan nyo, taga Binyan kasi yung si Idol Sherwin, yung Screwheads. Screwheads, yes. Sa Shoutout Philippines sa din yun, Screwheads. yung Screwheads, Sherwin. Tapos, meron nung mga kuya din namin doon, Steelheads naman sila. Pero hindi rin sila Sino na una sa inyo ng Screwheads? Unang Screwheads, Solid Gold. Screwheads Kaya talaga, sila yung oo. tapos yung Steelheads. Kaya naisip na, puro heads So, alam nga namang pencil heads kasi eraser heads. Meron na rin, ano? Oo, meron na nun. Di Stoneheads na lang. Tapos nung namin, so far, wala namang kagaya. Tinuloy na namin. Di ba 1995? So, meron na kayong mga original songs nun? Wala pa. Wala pa. Meron puro lang. Yung panggagaspang. Naalala ko yung may kanta kami, Negro sa Dilim. Meron kasi kaming friend Negro. Ay, sorry. Hindi, kulit talaga. Parang madilim. Madilim kasi nung brownout, naisip ko Pero lang. kayo na magkakasama nun? Kaming dalawa lang. Yung Sino dalawa dyan? kasi, yung drummer, yung long hair pa. Yung Sinong dalawa? Ikaw at saka si... Siya. Kuya, Siya. oo. So, Bahista lang ako noon. Tapos, Bahista. ayun nga, medyo, syempre, studies, ganong college. Pero kami ni Kuya, tuloy-tuloy kami. May mga iba-iba kaming banda. so 1995, college kayo Ilang, nun? High school. High school. Ilang generation na, ilang tawag dito, ilang palit na ng miyembro? Dami na namin. Meron kami naging member, mga pinsanin din namin, mga kapitbahay. Actually, kasi uso noong high school, iba yung banda mo sa school, iba yung banda mo sa Sa labas na sa school. village. Okay. So sa village namin marami. Pero yung sa school, kami pa rin ni Utol. Kaya pa rin. Ayun nga, inano ko to, pagyayabang ko na kasi proud naman tayo eh. Naging gitarista namin si Steve. Oh, Steve. Steve. Niyang. Typecast. Podcast. Oh! Kasi yun si Steve. Taga- Sa school yun, sa school. Taga ano sila dati eh.
Sa St. Michael. Yes, St. Michael. Solid. St. Michael's 98. Teka lang, Michael yan din kasi ko eh. Michael, sorry. Pero hindi ko inabot sila Steve. Hindi ko Uy, inabot kuya. si Kuya Steve. Kuya? Hindi ko, mas na-ahead sa akin yung mga yun, syempre. Obvious na age. Tapos ito pa, ang ganda, meron kaming gitarista na taga Philinvest din, si Timothy. Kaklase naman niya si Pakoy sa Kabuyaw. Typecast din. Ano ba ang ano nyo? Matanong ko, ano ang genre ng kanta ninyo? Kami, basta alternative, grunge, rock, ganon. So, paano Basta mo i-describe? Chapsuy kami, chapsuy. Paano mo i-describe yung mga original songs Yes, ninyo oo. sa mga first-time listeners? Dito tayo sa kanila. Para may exposure naman sila. Sayang yung ilaw eh, sa gitna. Liwanag eh. talaga. Iba-iba rin kasi. Minsan, meron kaming, kasi kagaya niyan, yung si Utol, merong nabuo na punk. Punk ang Medyo dating. punk. Yung, Yeah, Oceans. yung Medyo- No Oceans, No Skies, yung medyo punk. Punk. Tapos meron kami ngayon, yung hindi pa namin masyadong, hindi pa nare-record. Ano siya, para naman siyang metal yung dating. Hard lang. Hindi Ah, lang ganon. Hindi naman gano'ng metal. Hard lang, mga hard rock. So, chop suey talaga. Oo. Chop suey. Kung ano yung pumasok sa isip niya. May isip, tsaka may, Yun. Hindi ba pwedeng sa isip niya? Ah, sa isip ko medyo maliwanag kasi tumatagos. Ganun ang Bumabalik ganun- eh. Kailangan bumabalik eh. Ganun ang nangyayari minsan. Minsan, pagka magkakasama kami, ano lang, gitara, ganyan. O, Hindi, yung anong bago type mo? natin Anong na trip mo? compo na ginawa niya, medyo Ayun, reggae naman. Reggae, medyo Reggae naman. Ayos ah. Don Austin medyo, na ano, punk reggae medyo na. parang- reggae na. Ano, So, ano ano talaga? yan? Hindi lang, umbaga, saan nanggagaling yan? So, halimbawa, ikaw, gusto mo ng ganitong tugtugan, siya yung masusunod dun sa part na yon, ganon ba? Parang ang nangyayari niyan, Bigayan halimbawa lang ako yung gagawa. Bibigay ko sa kanila yung idea. Tapos pagka magsasama-sama kami sa studio, kung gusto niyang pasukan ng Pantera na style, doon siya maghahalo. Kaya nag-mimix. Kaya nagiging lumalabas. chapsoy talaga. Lumalabas talaga. Isang... Actually, kuya, yung mga ganyan kasi yung chop suey, actually, yung mga ganyan, dyan may lumalabas na new elements. Yes, oo. Diba? Alam mo, kaya nanganak yung mga Genre ngayon. genre. Diba? Metal, diba? Iba-iba yung metal. Yung core. Hardcore, may metalcore, merong ano Yes. ba ba? Diba? Madami Mga yan, ganun. no? Marami yan. Alright, interesado ako doon sa kanta nilang No Oceans, No Sky. Sino ang nakaisip ng idea na yun? Sa'yo, lyrics. Oo, paano? Bali ganito. May story yan eh. Baka maiyak kami dyan, ha? Naiyak talaga yan. Ganito yan eh. Matagal na yan, parang 2004, 2005. Meron akong friend na kabatch namin, si Cesa. Hi Cesa, nanonood ka. Bubuking kita. Hindi, mahilig siya sa tula. So, minsan, baka pwede mo itong gawing kanta. So, nagawa ko yon ng kanta, pero natenga lang. Kasi, parang mga naging college days na yun eh. So, hindi na gaanong, ang pagbabanda. And then, lately, nung nabuo kami, pandemic kami nabuo eh. Kasi, kaming tatlo lang. Tapos, ang kabanda talaga ni Utol na bunso ni Dex. Yung, Imuhang kami nung, silang dalawa magkabanda. college. Magkaedad sila, Yeah, puro yeah. imo sila. Magkaedad sila. Yan, magkabatch sila. Kabatch ka. Ilang taon yung gap? 7 ba? 6. Mga 30, 7, 6, 37 ako. Nung nakalbo ako, 25. So, mga Pero ganon. 30 Unti-unti na nating nadidecipher yung age nila. Hindi nila alam yun, ha? Sila mismo ang bumubuking sa kanila. Ayaw nila sabihin kanina, di ba? So, sige, ayun. sige. Tapos ayun, ito nga, hinahin ko sa kanila, nabuo namin. So, kaya nung naisipan namin magbuo ulit, ayun na, yung kantang yon parang galing sa pagkabigo, tapos pagkabangon. Kasi di ba parang there's, ano yun? No oceans, no Oceans, sky. no sky. Parang there'll be a sun, Wow. sunshine. After the rain. Hindi mo yung Basta yan, pakinggan nyo na lang. So, yung based lyrics. sa experience nyo din talaga yan. Yes, meron din. Connected din eh. Tapos, basta connected. So bago pa tayo magkaiyakan, pakinggan muna natin yung ano. Mamaya natin, pakinggan natin and then magkaroon tayo ng konting reflection sa buhay. Alright! Wait lang, kuya. Reflection ba?
Ma-reflect na to. Na-reflect na. Mali tutok eh. Aircon sabay may ilaw eh. Ang lamig. Hindi. Susunod ka. Okay. Kukulit talaga itong mga bandang to. Ano. Sige, ano natin, play natin yung kanta nilang. Here's something from the band Stoneheads with their song, No Oceans, No Skies. Dito lang sa Eksenang Underground. Thoughts of all those moments, the feeling in all the sentiments, the one was never there. After all, the feel of the skin, the comforts of the hugs, the sweetness of the kiss. We don't have to rush. No more money's for you, no more pain for my heart, no more tears in my eyes, no more breaking me apart. If you can feel me, that's okay. Just don't take my smiles away. You don't want me, I'll be alright. There'll be sunshine after tonight. You won't see me, that's okay. Just don't take my heart away. You don't love me, I'll be alright. There'll be sunshine after tonight. There's no coming back, like the waters in the sea, like the clouds dance with its own sky. There's no ocean for me, no sky to dance around, no arms to come home to. No more house and wives, no more dreams, no more lies, no more worries, no more alibis. You can feel me, that's okay. Just don't take my smiles away. You don't want me, I'll be alright. There'll be sunshine after tonight. You won't see me, that's okay. Just don't take my heart away. You don't love me, I'll be alright. There'll be sunshine after tonight. You can feel me, that's okay. Just don't take my smiles away. You don't want me, I'll be alright. There'll be sunshine after tonight. You won't see me, that's okay. Just don't take my heart away. You don't love me, I'll be alright. There'll be sunshine after tonight. Tonight. There you have it. Stoneheads with their song No Oceans, No Skies. So nakinig na natin, 'di ba? So usually sino ang gumagawa ng lyrics? Siyempre vocalista. Yes. Oh, ikaw or merong ambag din yung iba sa paggawa ng lyrics. Din. And then the melody, siyempre, gitarista nga pala, ano ko pala, Siya. gitarista, si anong pangalan? Enzo. Si Enzo, and then Bassist. bassist and drummer, and then vocalist. Ang cute ng Ayun. itsura niya, para kayo magreklamo kay Idol Rafi. Sumbong mo kay Tulpo. Sumbong. Liwanag talaga, oh. Talagang yung sinag mo. Dapat nag-bonnet ka. Dapat pala Dapat nag-wig ka. nag-cop ka ko So, eh. paano kayo gumawa ng kanta?
Saan ba siya nagsisimula? Sa tono? Anong formula nyo? Tono muna bago lyrics o lyrics muna bago tono? Ako kasi parang pag may naisip akong lyrics, iniisipan ko lang kung at paano ipapasok yung tono. So, halos pinagsasabay ko na lang. Sabay. So far ngayon, yung dalawa naming ako muna ang gumawa nung ang tawag dito, nung riffs. Lahat talaga. Halos lahat. Meron parang pangatlo. Pero yung may pinasa si Enzo, kasi ayaw naman namin tablahin, tinanggap na namin. So, napilitan lang kayo. Hindi, open naman kami. Alangan naman puro kami na lang, di ba? So, ako, open ako sa kanila. Kami kasi, ano naman to eh. Share your blessings. Kung anong klase yan, Share your- hindi pa kami namimili ng kung anong style o basta kung ano lang lumabas. May natatawa si Owa. Basahin mo na. Sige Basahin mo na. May nabasa kasi ako dito. Maliwanag daw. Mukhang yan Hindi, yun. ito, may nabasa ako dito. Sabi ni Ma'am Net Hernandez, sikat na sila. Sabi, ako nagpalaki sa mga yan. Sumobra lang sa laki. Hi, tita. Tita Net. Tanet. Si Nakalbo Tita na. Net. Sino pa yung mga natin dyan? Ayan, nabasahin natin. Sige. Basa tayo. Shoutout sa mga hinahangaan typecast, si Sir Steve. Ayun, legendary na daw talaga. Ayan. Yes. Tama. Ito, si June Marshall, Go Stoneheads. Ayan, si Sandro Lozano. So proud of you, mga pamangkins. More power, Stoneheads. Madami pala kayong fans, ha? Mga kamag-anak kayo sa buong barangay ba to? Parang kamag-anak lahat yun. Parang walang puro ka mag-anak. Si Christian Isip, Sir Bam, sabi yan. Ito si Ska Chavez, ito, yung, estudyante ko to. Yes, si Domer Villarda nagpapabati mga Brads and Cisco sa SRB Pinas Underground Music Scene at sa Gamma Beta Chapter LFS. Sabi ni Adrian Medina, ang pogi po nung nasa gitna, ang lakas ng datingan. San ba dyan o dito? Oo, ano? Kasi dalawa yung may gitna eh. Dito. Yung maliwanag ba? Linawin nyo, yung maliwanag ba o yung ano? Nasa gitna din eh. Oh. Oo nga naman. Alright, sige. Let's move on muna sa isa pang song natin. Pare, ikaw naman na Ikaw mag-introduce ito. mag-introduce, baka sakaling kuning ka dito. Kuning kang gwardiya dyan sa lugar. Okay. Our next featured indie band for tonight Yun. is Ang bedroom boys ka pa. ang title ng kanta ay We Are Priceless from Better Silence. Yes. Dito lang sa Excenang Underground. Yeah. Radyo ng Binda. Trying hard from his perspective, though the soul and a burn for self when she was time to tell. When we shelter, searching for the substance of waters, when people appear to be so suffer and enjoying them. Real suffer.
Alright, that was Better Silence with their song We Are Priceless. Better Silence ay banda mula sa Lucena City. And ang vocalista nito ay si Raisel Rodriguez. Ang gitarista ay si Sky Cabiles. At saka si Marvin Lazo. Bassist ay si Jervin Lanes. And the drummer ay si Andre Fernandez. Actually, itong mga bandang ito, nakakasama ko din sa Lucena City dati. Way back early to mid 2000. So Kuya, medyo matagal na rin sila. Ang ganda ng ang linis ng recording nila. Ang galing. Oo. Tsaka magaling sila, magaling. Magaling. Hopefully, ma-invite din natin sila sa mga susunod na Indies Corner natin. Alright, so, pare, pakilala natin yung kanta. Yung next. Ayusin mo. Ayusin mo ha. Binago Ayusin mo mo. na eh. Mali yung kanina eh. Yung next song, Sira ang Ulo by J.O.D. Yun. Di ba pwede gumawa ka ng kanta, makinis ang ulo. Next time, gagawa Next time. ko. Makinis ang ulo. Sige, dito lang. Sa Sa Eksenang Underground. Sino ba ang iyong pinili? Ikaw
Justify or Die or JOD sa kanilang kantang Sira ang Ulo. Hindi sila ang sira ang ulo, yung kanta. Hindi sila yung sa malinaw lang namin yun. Yes. With their guitars and vocals, si Domer Balyerda. Siya ay from Almansa 1, Las Piñas City. And Jules Mabalon sa bass from Sampaloc, Manila. And Orly Padero on drums. Mula siya also from Sampaloc, Manila. So siguro, nakausap ko na rin itong mga to. Sa mga susunod, isa sila sa i-feature natin sa Indies Corner. Yan, And hopefully, ang mga ma-feature natin ng mga bands na mga susunod ay face-to-face na rin. Parang Yes. ganito, di ba? Masaya, di ba? Mas okay Mas yan. okay siya, di ba? Pero may ito kasi ang mga indie kasi, indie community, lahat naman dyan nagsisimula, di ba? So, dyan nagsisimula yung mga rising bands, yung mga rising stars, before sila makaakyat sa mainstream, di ba? So, kayo, bilang rising band, matuturing nating rising band, lalong-lalo na dito sa Binyan. Ano yung mga biggest struggle ninyo ngayon sa indie scene? Ano yung mga kadalasan ng problema na, you know? Ngayon, kasi para sa akin parang bumabalik naman Minsan ang nagiging struggles lang namin, yung schedule lang sa work talaga. Schedule. Kaya usually weekends kami, pag uumura, bira kami makapag-gig ng weekdays. Weekdays. So meron kami noon, ayun nga, minsan 4 lang kami, minsan 3 Tatlo pa nga lang kami. Gino-go namin kasi nakakaya pag naka-oo ka na minsan. So yung practice nyo yun on that day din, gano'n? Yes, parang minsan 1 gano'n. hour. Bago kami sumalang, practice muna kami ng ng mga... Tsaka doon na sa mismong gig. minsan doon na sa gig. Sa Stage na! Oo. Magandang practice yan. Libre. Di ba? Libre pa. Maganda pa gamit. Ginagawa namin ng dead nails yan. Ito na yung last practice. Dito na tayo. Yun lang. Pero kasi, papansin ko, ang dami na ngayon, gagaling May mga production na. So, hindi na, parang ikaw na yung, lalapit. Ikaw na lalapit. Oo, ikaw na yung lalapitan pati. Di ba? Parang, meron pa nga mga nag-ano sa Manila, hindi mo na kami nagma-Manila. Medyo, alam mo na yung gas, tsaka Yes, di mga ba? Hindi naman, Hindi, kasi ganyan talaga sa simula, 'di ba? Kailangan mo mag-invest. Yes. 'Di ba? Tanim, Talagang tapos tanim. Tsaka na ang ang ani. ang harvest. Oo. So, sa isang buwan nakakailang gigs kayo ngayon? Nung last, parang nakatatlo. Marami na 'yon. Parang tatlo o na yun. twice yan. Oo, sa status nyo na busy yung schedule nyo, marami na yung tatlo Ngayon July, pahinga kami. Baka August yun, doon na. Kasi yung bagong sakal, malaya na. Sino yung bagong sakal dyan? Dahil medyo luluwag na yung weekends niya. Sabi ko, pag ganang isama nyo, para, di ba? Oo nga. So, yun ba yung struggle mo sa mga gigs? Ganun ba? Hindi, mostly sa work talaga. Work lang talaga, akala ko Hindi, ikaw, sa Busy isa siya, natin, ikaw, prepare. tulad mo sa work ka, ikaw anong struggle mo versus sa pagbabanda? Bukod sa pagsilaw. Hindi kasi Makikita 15 years din ako nag-work sa company. Na-lay off kasi ako. So ngayon, co-coaching ako ng swimming. So, yun din ang oras ko kasi tulad ngayon, 3 p.m. ang late na schedule ko, tatapos ako 6:30. So, medyo struggle din. Kaya yung practice, doon din kami nahihirapan Basa yan kanina, di lang. Di na nga ako nag-ano. Di lang Pagkakaon ko ng pool. Minsan may gig kami, magbibihis na lang yan. Amoy chlorine pa nga Okay na, putulin ko na dyan! Putulin ko na! Okay na yan. Ikaw. Struggle ko, ganun din sa work din. Kasi sobrang busy nga. Parang wala na rin practice. Pagka, na agad. Mukhang sanay naman sila sa ganung... Ganun setup, Ready ano? to fight agad. Pag nagkamali, Pag nagkamali, sige ano na lang. Tsaka at least, di ba, pag nagkamali, may masisisi ka, walang practice Hindi, lagi ko din sinasabi, nakakaya naman yung isang buwan tayo nag-practice tapos magkakamali tayo on the spot, di ba? Yun yung nakakaya. Yan yung nakakaya. So, wag ka naman mag-practice. Para may rason. ganun din naman Nakakalusot naman Hindi, practice kami, isang oras lang. Ang kulit yan. Tamad dyan. Okay. So, ano natin? Introduce natin. Final stretch na tayo.
paki-introduce ang next song natin, Dre. Next song natin, EPA by Contrabando. Kontrabando. Alright, dito lang sa eksenang Underground! Hindi ko maintindihan, ako ay naguguluhan. Takbo ng isip ko'y tila walang hanggan. Sa bawat oras na ikaw ay nandyan, hindi kita maramdaman. At para bang ikaw ay naguguluhan. Meron ka na nga yatang iba, siguro ngayon ika'y masaya. Kahapon ba natin ay mauulit pa ba? Eh paano kung wala ka? Tutuloy pa ba ang ligaya? Hindi ako sanay nang wala ka. Magmumukhang tanga na lang akong nag-iisa. Kung wala na pag-ibig at paglalambing mo sana, ay maalala mo pa rin ang ating nakaraan. Walang kasing saya. Unti-unting lumalamig, mga kilos mo'y biglang nag-iba. Pag-ibig mo sa'kin ay kumupas na ba? Sa bawat oras na ikaw ay kapiling, hindi mo ako pinapansin. Ayokong isipin lang na ayaw mo na. Meron ka na nga yatang iba, siguro ngayon ika'y masaya. Kahapon pa natin ay mauulit pa ba? Eh paano kung wala ka? Tutuloy pa ba ang ligaya? Hindi ako sanay nang wala ka. Magmumukhang tanga na lang akong nag-iisa. Kung wala na pag-ibig at paglalambing mo sana, ay maalala mo pa rin ang ating nakaraan. Walang kasing saya. Kung wala ka, tutuloy ka ba ang ligaya? Hindi ako sanay nang wala ka. Magmumukhang tanga na lang akong nag-isa. Kung wala na pag-ibig at paglalambing mo sana, ay maalala mo pa rin ang ating nakaraan. Walang kasing saya. Tutuloy pa ba ang ligaya? EPA ang title ng kanta mula sa bandang Kontrabando. Mula sila sa Valenzuela City. And ang kanilang mga members, si Vec sa drums, si Enteng para sa lead guitar,
Si Lochi sa bass at si Caruso sa gitara at siya na rin ang umaawit ng kanta. Yan, mga nabuo pa sila noong 2016. Siguro sa mga susunod na panahon na dito natin kikwento ang history ng bandang Kontrabando. Alright, so pre, anong ating mga baka may question ka pa sa nila? Ayun. Saan sila pwedeng i-follow? Ayun nga pala. Tsaka yung mga next gigs nila. Yan. Yes, oo. So inahin muna natin, kailan ang susunod na gig? Next gig. Probably this August, pero wala pang date. Pero mayroon... Maghahanap pa namin ng gig. Meron kami sure ball. Tinatanggap kami lagi sa Cool Beats Gen 3 sa Hanep Production by Let Let. Oh, si Let Let. Shout oo. out. Si Letlet. Oo, yun. Tinatanggap nila kami lagi doon. Ampo nila kami doon eh. Yun yung practice ground Oh, namin talaga. may someday yun. Parang isa sa practice. Pero thank you doon sa Gen 3. Yun. Yun lagi. Yung iba meron. Yung kay alam ko meron susunod si Iska. Siyempre sasalang kami doon. Hindi kami mawala dyan. Okay. Facebook page. Facebook page Stoneheads. Wala na yung PH eh. Stoneheads. Tinatanggal. Ano Stoneheads. talaga? So, i-send ko sa link. Yung link, ililink ko. Ano talaga? Isasend mo yung link. Yung sa send yung ililink. Sa link, basta magsisend ako ng link. Okay, doon sa page nito. Okay. Sa underground. Alright. So, sige, baka mayroon kayong mga gustong batiin, Yan, girlfriend, pagkakataon o kaibigan. Yan, sa girlfriend ko, mga girlfriend. Hi, hello, good evening. Isa ka lang, tanda mo yan. Sige nga, ano pangalan? Wag na. Sila. Ikaw pa. Hi sa asawa ko, Heart. Sa akin, syempre, sa asawa, sa pamilya. Tsaka promote ko na lang din, Bailon Aquatics. Alright. Bailon Aquatics. Ako naman, sa mga buong kamag-anak namin, mga nanonood. Thank Sa you. buong pamilya, yun. Hindi ko na mababate, marami kayo eh. Yun namin kayo isa-isa, kilala nyo na yun. Sa aking asawa, anak, yun lang. Ayun. Papa, hello. Pa. Shoutout kay Ron Hermano. Binati ka na. Happy. Dapat nandito ka eh. Alright, sige. Ano yun? Ano pa ba? Yung mga ating mga comments dyan, last basa natin sa kanila at baka magtampo yung mga yan. Tingnan Sa natin. si Iska Chavez, sana ma-feature din ang kanta ng Scarlett. Oo naman, ayan. Sige, take note natin yung pre, Sige. mga susunod na mga Si requested song Sir nila. Jeff Sarmiento, Sir Melvin, madaming gigs. Madami ka daw Ang gigs. vocalista namin sa Dead Nails. So, Jeff, gandang gabi sa iyo. Ayan, shoutout po kay G. Balerda at sa Raysol Rodriguez. Ayan, maraming salamat sa inyo. Yun lang. Sponsor pa rin. Maraming Baka salamat nga pala malimutan mo. sa Tribal Gear, sa Vans Philippines, sa Nika Clothing, sa South Staff Clothing, at sa Kurt Kicks. Maraming salamat. Alright, sa aking sponsor, Dr. Yancy, 45S ng 45S Dental Clinic sa Mahogany Drive sa Tagaytay City. Alright, so that wraps up our show. So, see you again next Thursday, same time, at kasama ang bandang Stoneheads. Palakpakan tayo. Thank you. Alright. So ito, si DJ Melvin ng bandang Warlock. At ako naman si DJ Owa ng bandang Enjoying PH at ng The Chonkies. Sa tahanan ng mga rakista, ito ang Eksenang Underground! Dito lang sa Radyo Binyan, 87.9, The City of Life. Thursday night, 7:30 on the clock. You are officially